Hi mga ka-Yubs! Welcome to my vlogs! This is Yub Make Me Smile Vlog. So, if you're not yet updated, click nyo na yung subscribe button. Tapos, if you want to be updated sa mga vlogs ko, click nyo lang yung bell button. So, for today's vlogs mga ka-Yubs, ang chika natin is all about my citizenship application. Taking ko na this Monday. And today is, what day today? Like Monday. It's holiday, kaya nga naka-vlogs ako ngayon at isi-share ko yung timeline or steps paano ko siya in-apply at yung mga steps nga, ano ba? So, ito na nga. Actually, nag-apply ako like December last year for this and I paid like $630. Pero parang, after nun, parang hindi ko siya mag-go through kahit hindi siya kompleto kasi hindi siya nag-go through, right? So, parang nawala ako ng time or parang ako ng gana na i-push pa ba. So, dinilit ko lang at tapos ni-refund ko lang. Tapos na-refund din ako. So, na-realize ko lang na why not, 'di ba? Kasi parang more than 1,100 kasi yung days na dapat nandito ka sa Canada. Yung first step is type mo muna yung IRCC Canadian Citizenship Calculator. Tapos dapat may 1,095 days kayo. No, calculate muna. After na muna ang bayad. So, i-calculate mo na if you're eligible na mag-apply as a citizenship here sa Canada. May kopya ako dito, like 1,095 days pala ang eligible na maka-apply ka as a citizen. Tapos yung total ko, nag-apply ako February 20, 1,201.5 days. So, yung total ko, yung kasali kasi yung hindi ako PR, yung work permit ko, half lang yon. So, parang naka-work permit ako half a year din. So, yung total is 300 days plus. Tapos, yung mga bakasyon ko nakasali din is 2 months din yon. Kaya, na-stress ako nung December kaya hindi ko siya pinush kasi ang dami kong travel. Submit ako ng, nag-apply na ako. Wala akong magawa kasi bored. Apa pala ng process, like, holy. Kasi lahat ng, I think 5 years or 10 years na work mo, bakasyon mo pa. Tapos, ang daming information na kinukuha nila at dapat naka-ready na lahat. Tapos yung is-scan mo pa yung mga documents mo. So nagpasa ako ulit. After no ng missing information, confident ako, nagpasa ko ulit. Like, kuha na siya, kuhaan ko yung friend ko na kasi nasa Picanjicom ako, walang scanner doon. So pinascan ko siya kanya. So clear na siya lahat ng mga documents. Nagpasa ko February 27. Tapos, after how many days na? March 7, nag-reply sila. Missing information again. Oh my God. Travel documents and language proof. Oh my God, holy. So, language proof ko is yung linagay ko kasi doon is yung WES ko, yung WES, yung World Education Services. Kasi akala ko pwede siya. It's either WES or IELTS. So, ang nilagay ko WES. So, na-realize ko na, may result ako sa WES. Yung IELTS nyo, kahit expired na siya, parang 10 years or I'm not really sure. Basta kahit expired na siya guys na matagal na, pwede nyo siyang magamit sa application nyo sa citizenship. So, dalawang yung IELTS ko, yung kinuha ko na is yung latest. I think 2021 yung latest. Yes, yun. Yung pinaka-latest ko, expired na talaga siya. So, March 7 yung nagpasa ko ulit. So, after nun guys, March 12, na-receive ko yung AOR. Hindi ko siya makikita guys. Ito, tingnan nyo. So, ito yung after ng application ko. So, this is not acknowledgement receipt. Yung AOR na hinintay. Hindi pa talaga siya lumabas guys. Wala pa talaga, zero. So, yung ginawa ko guys, parang since sabi kasi nila after like days daw or week, lalabas ng AOR. Pero sa akin hindi. Kaya nga natagalan siya. Sa akin, naghintay ako, di ba? Yung AOR ko is March 12, March 7. Parang wala pa nag-reply. So, na-stress na naman ako. So, ang ginawa ko guys is pumunta ako sa tracker ito. HTTPS, nakita nyo? Yan. Yung tracker na yan, i-click nyo lang yan. Holy broccoli. Actually, nakasave na siya. So, ito yung tracker.
So, ito yung mukha ng tracker, guys. After yung if hindi nyo, so nakasulat lang, and register nyo lang, sign in, papasok na din yun after. Okay. So, see, update August 2, last Friday pa siya nag-update, guys, for my oath taking. So, ito yon, diba? Green lahat, guys. Ito na nga. So, March 12, nag-apply ako. So, after nun, diba, may AOR na ako dito. So, yung AOR ko is March 12 kasi nag-open ako. Pero hindi ko talaga malalaman if hindi ko mag-open ng AOR. So, advice ko lang sa inyo, open nyo kayo ng AOR. Magpa-register na kayo para makita nyo agad-agad yung mga update ng IRCC. So, ito yon March 21. Update sila sa background information, verification ko. Ito yung nauna sa lahat, guys. Ang layo ng nasundan. Yung March, April, May, June 28. Diba? Ang tagal ng update nila sa exam. So, ang exam, guys, is July 12 to August 10. So, nag-send sila ng information na ang exam ko is July 12 pag June 28. So, June 12, agad-agad, guys, nag-exam ako. At yung nakuha ko lang is 15. Diba nakakapit ang bachelor? Sana all. Pero one take lang. O, diba? At hindi ko siya makakalimutan, guys. Kasi it's a Norseman. First day sa Norseman Festival dito sa Red Lake. So, yun. In-update nila after ng exam ko. Updated siya July 15. Ang bilis lang din. Tapos, naghintay pa ako ng 2 weeks man siguro. Kasi July 24. In-update na lang language skills ko. Yung skills ko is yung IELTS nga. Yung prohibitions ko, yung mga wala ka bang ginagawa, rumal-dumal dito sa Canada. At sa physical presence ko, guys, yeah, as what I've mentioned, na nalagpas ko yung 1,000. So, 1,200. Pero yung okay lang, guys, is 1,095. So, yun. Last week, July 29, may citizenship oath na. I was expecting na, pakita ko sa inyo ito, guys. So, para ma-view nyo. So, yan ang mukha ng tracker. Next step, oath taking na. So, August 12, mag-oath taking po ako sa Super 8 po. Sa Function Room Hotel po siya dito sa Red Lake. Kasi wala kasi akong like bahay pa. At feel ko lang doon kasi naka-promo sila ng 99. So, finish ko na lang. Tapos, iti-check ako sa inyo yung preparation ko. At oath-taking ceremony ko, ipapakita ko sa inyo after this video vlog. So, first guys, apply nyo muna yung CICC. Doon kayo mag-apply muna sa GCK, then after yung tracking. So, yung mga requirements ko is yung PR card ko, yung ECOPR ko, sinave ko lang dito, tapos yung West Educational Credential, yung Shenzhen visa ko, yung old passport. Hindi ko print yung lahat ng old passport ko. Pero nakalagay lang, parang ready. Philippine passport, UAE visit visa, USA visa, at yung pay stub ko. Yun lang. At yung parang may IMM ako, 1 sec ha. So wala pala, guys. Ang nandun is yung contact information mo, tapos ano pa, identification, yung ID photo mo, dapat pa-picture kayo kasi updated dapat. Tapos yung residence and tax, NOA nyo, notice of assessment. What else here? Yung address nyo sa Canada, like 4 times ako palipat-lipat, so 4 times ko din nilagay dito yung mga address ko and current ko din. And yung SIN, yung tax, question about taxes, and yung bakasyon nyo sa anywhere outside Canada, kasali din. Yung PR card mo, i-download mo. Tapos yung work mo. Ang dami ko ding work na experience dito sa Red Lake. So, sinali ko din yon kaya ang dami. Nasa-stress ka talaga, guys. Buti nga naka-apply na ako para matapos na din. And yung mga questions, yung prohibition, yun ang may question na marami. Tapos ito, guys, makikita nyo. Tingnan nyo, di ba? So, temporary foreign worker. Ito yung eligibility period. March 8 to March 7. So, yun. Nakikita nyo. Permanent 941 credits.
outside Canada. 68 days ako sa outside Canada. So, ang total is 1,201. So, nasa America ako, 9 plus 6 days. Sa Pilipinas, 25. Sa UAE, 28. Diba? So, yun, ang daming ilang kinukuha na information about you. Pero, in fairness, hindi naman siya heavy. Basta may naka-ready ka lang. At ito pa guys, wait. So, may pa-description pa. Birthday and wedding celebration. UAE, Switzerland, Spain, France, Italy. UAE, vacation leave, Orlando, Florida, birthday celebration, New York, and Las Vegas. Sali mo talaga lahat yun guys. So dapat while nagbakasyon ka tapos hindi ka pa eligible, ilistahan nyo na lang ang mga date kasi mas stress ang utak mo. So 630 ang bayad. Tapos ang optional documents ko lang, ito. Yan ang optional documents ko lang na in-upload is ACOPR West. Dalawa lang pala. Tapos nag-pay ako 630. Tapos nag-sign. So, as easy as that, guys. Ang bilis tingnan, pero ang struggle. So, dapat maganda yung scan mo. Tapos, kompleto yung details mo. Kasi 2 times ako nagpahit ulit ng send. Pero all is well. Na-send din lahat at na-approve na. At waiting lang tayo sa oath-taking. So, I think yun lang. Yun lang for today's vlogs mga kaib. Kasi ang dami na. Yun lang guys. Thank you for watching. And if you have more questions guys, baka may nakalimutan ako. So, i-comment nyo lang kasi magre-reply ako. Yun lang. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you mga kayo. See you next vlogs. Bye!